Inaaresto ka na salang kidnapping, murder, illegal detention, rape, physical injuries, fraud, at falsification of documents. Pinag-aaralan ko na yung kaso niya para makapaghanda ako ng depensa para sa kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. May lalabas ka na dito. Patay ka na, di ba? Olivia Claire, kung sino ka mang good-for-nothing lowlife, matuto kang lumugar. Paano naman ako? Itatapon mo na ako dahil bumalik na si Olivia. Mas minahal pa kita kaysa sa sarili ko. Magtira ka naman sa akin ng pagmamahal at respeto. File nga ng Certificate of Reappearance yung Olivia Buencamil. Pero wag mo kayo mag-alala. Siniguro ko na nawala ng papeles niya. Ayaw ka na lang bang makulong na hindi lumalaban? Sinira ko na yung buhay ni Claire. Kaya kung ano man ang parusa gusto niyang gawin sa akin, kailangan kong tanggapin. Tinura mo si Olivia sa mundo. Inangkin mo ako bilang asawa mo. Nawalan ako ng pamilya ng dahil sa'yo. Yung nanay ko namatay mag-isa. Namatay siya ng walang pamilya. Ilang araw ko nang alam mo, nagpanggap ako na okay lang ka. Nasukulan ako sa'yo. Ngayon alam mo na kung ano yung pakiramdam ng maloko at malinlang. Sobrang sakit yung ginawa nila sa akin. Hindi yan titigil until maparamdam mo sa kanila kung gaano kasakit ang mga ginawa nila. Habang nagdurusa ka ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila na parang walang nangyari. Hirapan ako sa kaso ni Philip because he really did it. Inasawa siya ni Philip, niyurakan ng pagkababae. From where I stand, that's rape. Nagawa mong lahat ng ito dahil namatay si Severino. Anong pakiramdam mo tuwing nakikita mo? Alam kong ikaw nagbago ng mukha ko. Niligtas ka ni Philip. Ang totoo'y minahal ka niya ng tunay. Hindi niyo na ako maluloko. Tumulong ka sa krimen na ginawa ni Philip. Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo sa akin. Anong ginagawa mo dito? Maghahanap ako ng paraan para makalaya ka. Kung ano man yung binabalak mo, huwag na huwag nang kakalawin si Claire. You mean, Olivia, gagawin ko ang gusto ko sa paraan na gusto ko. This piece is about second chances. And the red lines symbolize unwavering love. Na kahit magkalayo yung dalawang tao, they're still connected by their love for each other. That someday, sa tamang panahon, mahahanap din nila yung tamang daan patungo sa isa't isa. It's a pathetic concept, don't you think? I mean, second chances. Para lang yan sa mga mahihinang tao. Mga taong hindi natututo. Mga utu-uto. Excuse me for a moment. Ang bitter mo naman magsalita. Ano bang ginagawa mo dito? Siguro masaya ka na. Dahil wala na ako sa landas mo. Pwede mo nang bigyan ng second chance si Philip sa buhay mo. Yun naman talaga yung gusto mo, di ba? Sayang lang kasi nakakulong na siya ngayon. Pero, gaya nga ng sabi mo,
kahit magkalayo kayo, kinikonekta pa rin kayo ng kung ano mang pag-iilusyon ng meron ka. Sabi ko na nga, Be, ikaw yung malas kay Philip. Simula lang dumating ka sa buhay niya, hindi na natapos yung problema niya. Tapos ngayon, pinapahirapan mo ba siya? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Baliw ka na, Sofia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa sa'yo ng lalaki yun, pinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa lahat ng ginawa niya sa akin? Sa bagay, magugulat pa ba ako? Ikaw nga nakipagkaibigan ka pa sa akin kahit na alam mo naman na ako ang bagong asawa ng ex mo. Wala kang kasing plastic. Gusto mo si Philip? Sure, sayong-sayo na siya. Total bagay na bagay naman kayo eh. Pareho kayong mga sinungaling, mga pa-victim! Sana dinala ko ng malasakit nung nakita kitang umiiyak. Manggagamit! Palabasin niyo yan! Palabasin mo hindi ako! Siguraduhin yung hindi na yan makakabalik dito! Alas! Get out! Kaya kong lumabas. Ano titingin niyo dyan? Buisit siya. Tingnan mo ginawa niya sa buhok ko, oh. Ginawa ni Claire yan sa'yo? Ano sa tingin mo ako gumawa nito sa sarili ko? Hindi ko akalain na kayang gawin ni Claire. Nakakatakot pala siya pag galit. At least ngayon, alam mo na yung totoong ugali niya. At alam mo na din kung sino yung totoong kaaway natin. Buisit silang dalawa. Pareha silang baliw ng tunay niyang asawa. Oo nga eh. Actually, pumunta siya dito kanina. Pinagbantaan niya ako. Ha? Bakit? Ba't ka naman niya pagbabantaan? May ginawa ka bang masama sa kanya? Yung Claire, kamukha talaga siya ni Olivia, no? Malayo? Malapit. Tingnan mo nga tong si Lucas, nagkakandara pa sa kanya. Sira. Patay ni si Olivia. Ano ka ba? Emil, may alam ka ba sa ginawa ni Philip kay Olivia? Kasabot ka din ba? We're taking a big risk. Nagkagamot tayo ng pasyente. Yun ang ginagawa natin. Philip, pag nagising yan, makukulong ka. Hindi ako magpapahuli. Huwag kang mag-alala. Pinapangako ko sa'yo, hindi ka madadamay dito. Ako lang to. Pwede ba yun? Magkasama natin ginawa to eh. Itong kalokohan to, tayong dalawa. Emil, all this time tinago mo sa akin to. Ha? Sana pala pati ikaw pinakulong ni Olivia. Napaka-unfair naman kung si Philip lang magdudusa tapos ikaw malaya. Teka lang, Sofia. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Lahat ginawa ko para protektahan si Philip. Pwes, gumawa ka ng paraan. Hindi pa pwedeng akuin lahat ni Philip yung kasalanan, pati kasalanan mo. Lucas, hindi nyo naman kailangan gawin yan. Kaya ko. Gusto lang kitang pagsilbihan. Tagal mong nawala sa akin. And you deserve this kind of treatment. Hindi mo ba ito naaalala? Ito yung mga ginagawa mo para sa akin dati. Talaga?
Ganun pala ako mag-alaga nun. Kaya nga kita na-miss eh. But don't worry. Habang hindi pa tuloy ang bumabalik ang mga alaala mo, ako ang gagawa nito para sa'yo. Papaalala ko sa'yo kung paano tayo magmahalan dati. Hindi mo ako sinasaktan ng pisikal. Pero mas masakit yung ginawa mo sa akin. Nakipagsabuatan ka sa mga taong nasa paligid natin para lukuhin ako. Ginamit niyo akong tau-tauhan sa palabas mo. Sinasabi mo na si Lucas kinuha niya yung lahat ng sayo. Pero ganun din yung ginawa mo sa akin. Nawalan ako ng pagkatao! Nawalan ako ng pamilya ng dahil sa'yo! Pinagkait mo yun sa akin para makapaghiganti ka! Makalupit mo! Nang dahil sa'yo, yung nanay ko namatay mag-isa. Namatay siya ng walang pamilya. Pinagkait mo pa sa akin yung pagkakataon na sa huling sandali, makabawi man lang ako. Maging mabuting anak sa nanay ko. Suklang ako sa'yo. Ngayon alam mo na kung ano yung pakiramdam ng maloko at malinlang. Masakit ba? Pero wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na ginawa mo sa akin. Bakit? Wala. Hindi lang ako makapaniwala na magkasama na ulit tayo. Nung wala ka pa, hindi ko naisip na mangyayari ulit to. Nasasaya ulit ako ng ganito.
Sorry. Hindi pa ako ganun kakomportable. Naiintindihan ko. Masyadong traumatic yung mga nangyari sa'yo recently. Matulog na lang tayo. Naisipan mong dumaan sa bahay na to? Bahay ko pa rin to, Melinda. Bahay mo? Wow! At ano ako dito? Housemate mo? Talagang dinadaan-daanan mo na lang ako? Hindi mo na ako nirespeto, ang kapal ng mukha mo. Ano ba nagawa ng babae yun para kabaliwan mo ng ganyan? Lucas! Lucas, bumalik ka dito! Lucas! Melinda. Mukhang hindi maganda gising mo, Breakfast. It's the most important meal of the day. Huwag mo akong kaswalin. Ang kapal din ng mukha mong umastang ganyan habang tuluyan mo kaming sinisira ni Lucas. Hindi mo talaga kami titigilan, Relax, Melinda. Wala pa nga akong ginagawa, Natatakot ka bang mawawalan ka ng lugar sa buhay ni Lucas ngayon na nagbalik na ako? Huwag ka masyadong pakampante. Legally, I'm still Lucas's wife dahil sa papel, ikaw pa rin si Claire Salazar dahil patay na si Olivia Buencamino at mananatili siyang patay. Hindi ako abogado, Pero hindi rin ako tanga. Alam kong sa pagbabalik ko, ako ang legal at nag-iisang asawa ni Lucas. Sa isang iglap, mawawalang bisa yung kasal ng dalawa. Kaya tanggapin mo na lang. A temporary replacement ka lang. Habang nawawala ako. Pero alam mo sa loob mo na hindi mo ako mapapalitan habang buhay. Kaya hindi magtatagal, mawawala ka na rin sa buhay ni Lucas. Kang masyadong mayabang. Nagbabalik lang ang alaala mo. Hindi ibig sabihin nun makukuha mo ang lahat sa akin. I won't let that happen. Not on my watch. Kaya matuto kang lumagar. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo, Melinda? Pinagsisiksikan mo ang sarili mo kay Lucas kahit halata namang wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang dapat lumugar. Dahil wala kang lugar sa puso ni Lucas. Kailanman hindi ka nagkaroon nun. Kahit nung kasal na kayo, ako pa rin ang mahal niya. Ako lang ang mahal niya. Kahit na sinubukan mo akong palitan, mananatili kang panakip butas. Napakahayop mo. Ang bait-bait mo sa harap ni Lucas, pero at least sa akin, pinapakita mo yung tunay mong kulay. At least kahit paano, honest ka. Inaasahan mo bang magiging mabait ako sa'yo?
Kakampi ka ni Philip. Alam mong tungkol sa peking puntod ng mga magulang ko. Pero gumawa ka ng paraan para ilihim sa akin ang totoo. Itatago mo ang nalalaman mo tungkol sa mga puntod na yun. Kulang pa to, Mama. Walang katahimikan ko. Sapat na ba yan? Tiba-tiba ako dito, ah. Huwag ka mag-alala, Ma'am. Hindi ko umibig ko. Tigilan mo nga yung ilusyon mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinuri mo ako sa honesty ko, pero ikaw, sinungaling pa rin. Huwag ka mag-alala, Melinda. Hindi ikaw ang bala kong tirahin ngayon. Marami pong nakapila eh. So, enjoy your peace while you still can. Ikaw yung asawa ni Doc Philip. Or so we all thought. Ano ginagawa mo dito? Kailangan ko ng tulong mo. At sigurado ako hindi ka makakatanggi sa hihilingin ko, attorney. Dok, andito po si Atty. Robles. Sige, iwan mo na kami. Atty. Robles. Dr. Serrano, long time no see. Ang alam ko, matagal na kitang tinanggal dito. Bakit nandito ka? Wala namang makakalimot sa ginawa mo, Doc. Wala na nga ako sa ospital nito pero hindi naman ibig sabihin no, na titigil na ako sa pagiging abogado. As a matter of fact, nandito ako para kasuhan ng ospital na ito. Atty. Robles, huwag mo naman akong patawanin. Doc, tingnan natin kung makakatawa ka pa pag nalaman mo ang kliyente ko ay si Olivia Buencamino. Anong ibig mo sabihin? Huwag na tayong magkunwari, Dr. Serrano. Parehas nating alam ang lahat ng kalokohan ng mga doktor mo dito. Specifically, si Dr. Salazar at Dr. Abelio. Oh, bakit parang namutla ka yata, Doc? At dahil empleyado mo sina Dr. Philip at Dr. Emil, mananagot ang ospital na ito sa lahat ng ginawa ninyo kay Olivia. Ang tawag doon? Vicarious liability. Ano, Dr. Serrano? Nagsisisi ka na ba na sinisanti mo ang isang pulpol na kagaya ko? Anyway, best of luck to you, Dr. Serrano. Sila ang dapat matakot. Dahil malaking krimen ang ginawa ng empleyado nila sa akin. Dapat din silang managot. Punta tayo ngayon kay Philip Salazar. Kilala siya bilang isang magaling na doktor. May malasakit sa mga pasyente. Anong reaksyon mo nung nalaman mo yung ginawa niya sa'yo? Hindi ko masigmura. Napakasama niya. Nakakulong na siya pero hanggang ngayon, natatakot ako sa pwede niyang gawin. Lalo na't hindi naman nakakulong yung kasabot niya.
Sinasabi mo bang hindi siya mag-isa sa krimeng ito? Hindi. May kasabot siya. Doktor din. Maaari mo bang sabihin sa amin kung sino to? Si Emil. Emil Abelio. Marami ka palang kakasuhan. Si Salazar, si Abelio, at ang ospital. Paano mo ito pinaghahandaan? Handa na ako. At ang katotohanan ang sandata ko. Si Salazar at ang ospital. Peke mong asawa, idinidemanda tayo. Pwede ba wag mong sisihin yung asawa ko? Kailangan ba pati hospital dapat dito? Hindi mo basta-basta yung wala sa akin. Buhay ko at ikaw. Pangalan ng pamilya ko ang hinihila mo sa butikan. Bigyan niyo rin po ako ng respeto kahit man lang dahil asawa ko, anak ninyo.